Mahigit 100 days na po na simula nang ma-launch ang Open Mainnet ni Pi. At ngayon ay marami po ang nagtatanong, ito na ba ang simula ng tunay na paglago ni Picoin? Bumalik na naman po ang bullish sentiment sa community. Maraming bagong users, maraming developments at may mga technical indicators na nagsasabing baka malapit na maulit ulit na tumaas ang presyo ni Picoin. Pero sapat na ba ito para maabot ang breakout na inaasam-asam ng marami? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan. Ngayon ay may silbi na ba si Pi sa totoong buhay? Isa sa pinakamalaking tanong sa Pi community ay kung may real world use case na ba itong si Pi. At sa loob po ng 100 days na ito, unti-unti nang sinasagot yan. Nag-launch na si Pi Network ng ilang projects gaya po ng Pi Ventures, isang system para sa mga negosyo na gustong tumanggap ng Pi. Meron din tayong Fruity Pi, isang game na gumagamit ng in-game crypto payments. At hindi po mawawala ang .pi domain auction system kung saan parami ng parami ang gumagamit ng Pi para bumili ng personalized domains. Noong March 2025, ginanap po ang Pi Fest 2025. Isang linggong event kung saan mahigit 125,000 sellers ang nakilahok. Gumamit po sila ng Pi bilang pambayad sa kanilang mga products at bukod pa rito ay naging popular din ang Map of Pi app na may 1.8 million users at higit po sa 45,000 reviews. At kung auction ang pag-uusapan, may higit 123,000 na active bids dito kay .pi domains at may higit 3 million na Pi ang nagamit sa mga transactions. Ibig pong sabihin ay unti-unti nang nagkakaroon ng real demand si Pi bilang digital currency. Ngayon ay paano naman ang development ng platform at security nito? Ayan, hindi na rin po pinabayaan ng Pi team ang mga developers at users pagdating po sa tools at saka security. Pinadali po nila ang paggawa ng apps sa Pi ecosystem. Ang mga verified developers ay pwede na pong mag-publish ng direkta gamit ang bagong interface. May Pi ad network na rin para sa mga gustong kumita gamit po ang Pi wallet nila. Pagdating naman po sa KYC or Know Your Customer process, mas pinadali at pinalakas po nila ito. May support na para sa UT-based verification at may mga bagong paraan para ma-recover ang account. Sa bawat wallet migration, kailangan na rin ngayon ng two-factor authentication para sa dagdag na security. Ngayon ay magkano na si Pi ngayon at ano po ang galaw ng kanyang presyo? Ayan, nakikita po natin dito na si Picoin ay nasa presyong 0.54. Ayan, or to be exact ay nasa 0.538 po siya. Pero kung titignan po natin ang technical analysis, siya po ay nasa isang critical support level. Ayan, critical support level na 0.53. Kahit bumagsak po siya ng 30% nitong mga nakaraang buwan, may mga senyales na baka bumalik na po siya sa kanyang pag-angat. Nasa 38 naman po ang RSI ni Pi ngayon at nangahulog ang oversold po siya. Meron ding bullish crossover sa kanyang MACD at malakas na reading sa ADX. Kung mabasag po niya ang resistance na nakapwesto sa 0.5775, pwedeng umabot po si Pi hanggang sa presyong 0.64. At kung suswertehin ay baka umabot pa siya sa presyong 0.711 batay po sa Fibonacci levels. Ayan. Pero kung babagsak po siya sa ilalim ng 0.53 ay posibleng bumaba po siya sa presyong 0.50 or baka 0.48. Ngayon ay ano naman po ang susunod kay Pi Network? Ayan. Habang ang presyo po ni Pi ay nananatili sa delikadong zone, marami pa ring positibong balita ang dumarating. Isa na po dito ang inaabangan natin na Pi Today na inaasahan ng marami na magiging spark para sa panibagong rally.
At huwag po nating kalimutan ang $100 million na Pi Network Ventures Fund. Ang layunin nito ay suportahan po ang mga projects sa loob ng ecosystem, lalo na po sa gaming. Ayon po sa team, ang gaming ay nasa intersection ng social interactions, virtual goods at saka attention economy. Kaya malaking parte po ito ng kanilang plano. Pero syempre, may mga problema pa rin tulad po ng delay sa exchange listings at saka KYC access para sa ibang mga users. Kaya ang tunay na sukatan po ng tagumpay ni Pi ay kung makakabuo po siya ng sustainable ecosystem at kung patuloy po siyang gagamit ng third-party apps. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, marami po sa atin ang nagmina ng Pi gamit lamang ang ating cellphone. At ngayon ay inaabangan na natin kung kailan ito magkakaroon ng tunay na halaga. Ang lahat ng developments na ito ay nagpapakita na may real effort ang PiCore team na gawing functional ang ecosystem. Kung totoo at tuloy-tuloy ang progress, maaaring magbunga po ang ating pagtsatsaga. Pero dapat din po tayong maging maingat. Huwag po tayong umasa agad sa presyo, lalo na't hindi pa ito available sa mga major exchanges. Tandaan po natin, ang crypto ay high risk. Kaya bantayan po natin ang galaw ni Pi, pero huwag po tayong magpadala sa hype lamang. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay maganda po ang direksyon na tinatahak ngayon ni Pi Network. Sa dami ng projects na nagsisimula na at sa laki po ng kanyang community, may potential po talaga siya. Pero kailangan pa rin po ng transparency, lalo na sa issue ng exchange listings. Kasi kung walang liquidity, mahihirapan pa rin po ang kanyang market price. Pero kung magpapatuloy po ang ganitong progress, hindi po malayong maging isa sa mga respetadong crypto itong si Pi sa hinaharap. Hindi lang po speculative asset kundi bilang tunay na gamit sa peer-to-peer economy. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.